Aaksyonan na po natin ang reklamo ng isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na sinasaktan po ng kanyang amo. 2 araw na po siyang di pinapakain, itong pinakamasaklap sa lahat. Inuuntog pa raw siya sa pader at ikinukulong sa banyo. Makakausap natin ang anak ng OFW na si Miss Julina Soriano. Miss Julina, magandang umaga po sa inyo, madam. Magandang umaga din po. Nabasa ko po yung mga sulat na galing sa inyong mama na nagmamakaawa dahil nga po doon sa inyong sumbong at yung kanyang cellphone pala kaya hindi siya nakapag-communicate sa inyo ay kinuha. At ang nakipag-communicate sa inyo, yung pong isang Pilipino din na kapitbahay, Good Samaritan. Opo. Ma'am, pakikwento sa inyo, ano pa yung mga ibang sinasabi sa inyo nito pong Good Samaritan na OFW? Yun po, sabi po niya sa amin na kailangan na daw po talaga namin pauwiin yung nanay namin. Kasi nga po, yun po yung ginawa nila. Kinulong po nila sa CR. Binugbog po, pinag-uuntog po yung ulo sa pader. Tapos po, 2 araw po siyang hindi pinakain. Gaano nakatagal po sa Saudi ito pong inyong nanay, madam? Magto 2 years na po. Noong 2018 lang po siya pumunta doon. Okay, kailan niyo po siya huling nakausap? Huling chat po namin noong July 3 po ngayong 2020. Pagkatapos niyan, wala na. Opo, wala na po. Okay, so siguro yun yung time na kinuha na yung kanyang cellphone. Yes po. At mabuti na lang at merong kapitbahay itong inyong nanay na nakapagsumbong sa inyo. Yes po. Ito po, babasahin ko lang ilan sa mga sulat na ito ipinadala sa kapitbahay at si kapitbahay naman pinadala dito sa Pilipinas sa kamag-anak. Pinapalayas ako pero hindi ako umaalis. Maawa kayo sa akin, papatay nila ako dito. Maawa kayo, gusto ko pang makauwi. Ito pa, bubugbugin ako para makuha CP ko. 2 araw na hindi ako pinapakain. Parang awa nyo na. Sabihan nyo pong pamilya ko, papatay nila ako dito. Kinuha nila CP ko, hindi ako pinapakain, kaya ako'y nakapunta. Tumatakas lang ako, patawagan mo, agency ko. Humingis ng tulong kahit saan, binubugbog nila ako. Sige na, maawa na kayo, sabihan nyo ng anak ko. Masakit to. Ma'am, Po. ngayong araw pong ito, bago mag 5 o'clock sa oras nila sa Saudi, marerescue yung nanay nyo, okay? Salamat po. Mr. J. Teves, OIC ng OWA Advocacy and Social Marketing Division. Sir J, magandang umaga po, Sir J. Sir, magandang umaga po sa inyo po, sa lahat ng taga-subaybay po ninyo. Apo. Ito po yung mangyayari, Sir J. I-rescue po ng ating gobyerno ito pong nanay ni Ma'am Julina na si Emily today at dadalhin po sa opisina po ninyo sa OWA para i-process na po yung kanyang papeles na makauwi. At sisingilin po yung mga sweldo hindi po nabigay ng amo. Yes, sir. Just give us the details po how po namin makokontakt si Ma'am Emily para po matrace po natin yung kanyang exact location, ma-coordinate po sa lahat ng mga local authorities doon para po mapabilis yung pag-pull out po kay Ma'am Emily sa kamay ng kanyang employer. Lalo po siya ay nakakaranas ng physical abuse. Yan po ay hindi po natin paghihintulutan. Sa lalong madaling panahon po, atin po siyang ipo-pull out sa kamay ng kanyang employer po. Siguro mga 11 o'clock dito, mga 5 o'clock doon sa kanila. So tatawag po kami sa inyo, by then, na-rescue na po itong pobre natin OFW. Tama ba ako, sir? O sobrang tama tayo? Walang mali, sir. Once we receive po the details, ibabato po kagad natin. Sir Jay, ngayon pa lamang ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Natutuwa dahil palagi ko kayo umaaksyon. Meron lang po sana akong katanungan Sir Jay, kung mamarapati nyo. Kasi itong ganitong klase mga problema ng ating mga OFW na minamaltrato po ng kanilang amo and then for several months na and years pa and yet nakakalusot. Sana sir, naiwasan to kung yung pong agency o yung ating mga taga-gobyerno, sorry sir hindi ikaw, alam ko magaling kang umaksyon. Kung sana man, chine-check up po sana, meron sanang periodical or regular check-up, pinupuntahan po yung OFW, face-to-face kayo nakausap, kumusta ka na, ma'am, ano mo sitwasyon dyan, ano bang maitulong namin? Or, pwedeng dalhin doon sa day off, dadalhin po doon mismo sa embahada at doon kinakausap, para pag sinabi nitong si worker, malupit doon, ayaw ko na bumalik, di wag na pabalikin. Pull out na agad yung kanyang mga gamit. Di ba, sir? Opo, agree po ako doon, sir. At yun po ay isa po sa mga tungkulin po ng recruitment agency. Kaya po yung mga recruitment agency po na nagpapadala ng mga overseas Filipinos, particular po yung mga domestic workers, isa po sa mga tungkulin nila yung pag-monitor regularly ano na ba yung sitwasyon ng OFW na kanilang pinaalis. Yes, Kaya po may pananagutan po dito yung recruitment agency dito sa Pilipinas at doon po sa Saudi. Sa sinapit po ng ating kabayan po na si Ma'am Emily. Opo. Isiguraduhin po natin, sir, na sila po ay mananagot pa. Ay, salamat po. Sir Jay, as always, sobrang thank you, Sir Jay. Mabuhay ka.
Opo, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa po. God bless po. At nasa yung telepono si Chrysler Dan Gonzalez, Liaison Officer ng Just Empire International. Ito po yung agency ng ating OFW na si Madam Emily. Chrysler, magandang umaga po. Good morning po, sir. Ma'am, 2 years po na nakakontrata ang inyong worker. Apo. Wala man lang kayo ginagawang regular monitoring. For several months na po, binubugbog. Actually, 1 year na. Kasi July pa po, huminto yung pag-usap nitong inyong worker dito po sa family. Ay, sir, ganito po kasi. Meron po kaming welfare officer. So, Ano po? sa kanya po, sir, i-coordinate po ito. Ma'am, Po. kilala niyo po si Emily Soriano, di ho ba? Hindi, sir, kasi sir, sa sa dami po namin na process. So, hindi po namin, Okay, hindi ko sige. po ma-sure kung, Apo. Pero ma'am, bilang liaison officer, dapat masasagot niyo po apo. yung mga katanungan ko kasi kayo po yung mouthpiece ng inyo pong agency. Kayo ho ba'y gumagawa ng regular na monitoring sa inyong mga worker na deploy nyo sa abroad, lalo sa Middle East? Yes, sir, meron naman po kami monitoring. Meron. So, na-monitor nyo ba itong si Emily? Yun nga, sir, eh. Ang nga po, dun po kasi sa welfare officer naka-in-charge yan, sir. Okay. Kumbaga, ang sa akin po kasi is documentation po. Okay. How about ma'am kung gagawin kong lahat na pwede kong gawin sa legal na paraan para mapasara po kayo? Anong pakiramdam ma'am? Siyempre, sir, masakit, sir. Pero mas masakit po yung dinanas po ng worker. Yun nga, sir, eh. Kaya nga po, ang sabi ko nga po kanina sa kausap ko, i-coordinate ko po ngayon, sir. Ma'am Julina, Yes po. anong gusto mong mangyari sa agency? Panagutin po sila kasi wala po silang ginawang action. Pag sinabi mong pananggutin, ano yung kakasuhan, masara, makulong? Mas maganda po pag napasara kasi po kung lalo po silang magbubukas, baka po marami po pong madami na Pilipino. Correct. So mapasara and then makulong ang dapat makulong. Tama? Yes po, yes po. Okay. Ma'am Chrysler, Po. yung pong request ng complainant namin and yung pong gagawin namin na A, hindi ako titigil hanggat di kayo mapapasara, and then B, dapat po may managot talaga, meaning may makukulong. Apo, sir. Okay. Pero, sir, kaya nga po, ang sa akin naman po, sana po, bigyan naman po kami ng chance. Kasi, siyempre, ilang buwan din po kaming walang pasok. Okay. Pero ma'am, binigyan nyo ba ng chance itong inyong worker na para man lang madepensa yung kanyang sarili laban sa malupit niyang amo? Ma'am, makinig ka. Si Emily Soriano, ang OFW, nagpapasaklolo. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Emily. Magandang umaga po. Ma'am Emily, nasaan po kayo ngayon? Nandito sa kwarto ko po. Okay. Paano kayo nakatawag? Kagabi po, binalik yung maliit na cellphone Okay. sa akin para daw matawagan ko yung anak ko daw. Okay. Para marinig po ng agency, anong klase po mga pagmamaltrato ang inyo pong dinaranas dyan po sa inyong malupit na amo? Nung una pa lang kasi, talagang marami na akong trabaho. Mag-isa na lang. Isa lang ako. 3 grado yung bahay. Tapos, 6 sila. Akin lahat. Tapos, tiniis ko kasi sa hirap nga ng buhay ko. Tapos ngayon, nung tumagal-tagal, natiis ko rin kahit araw-araw magalit. Tapos, ngayon, mula nung nagpaalam akong pauwi ako pagkatapos ng kontrata ko. Naging na ulit yung magalitin kahit kunting diferensya. Nagagalit kahit walang dahilan, nagagalit. Sabi daw, wala daw akong ginagawa. Wala daw akong hindi ko daw tinatapos trabaho ko. Ano daw ginagawa ko? Yung lang ba daw, nagsiselfone. Hindi naman po ako nagsiselfone pag nagtatrabaho. Ma'am, sa inyo ho ba itong liham na ipinadaan niyo po sa inyong kapitbahay na isang OFW din? Opo. Na sinasabi niyo po kayo po'y sinasaktan at kinukulong at hindi pinapakain? Nung isang araw po. Okay. Ano pong ginawa sa inyo ng isang araw, madam? Doon ako sinaktan na. Yun lang, yung unang sinaktan ako. Anong pong klase pananakit? Nung una po, sabi sa akin na yung cellphone. Tapos sabi ko, bakit? Bakit po? Sabi niya, basta akin na. Tapos bigla po akong sinakal. Tapos bigla akong sinampal, back to back. Tapos kung ano-ano na yung pong ginawa sa mukha ko, nung takot na takot po ako, pati ilong ko, dumugo. Tapos pilit nilang mag-asawa, kinukuha yung cellphone, hindi ko binigay. Tapos nung hindi ko binigay, galit na galit sila. Sampal, sakal. Sa bunot yung babae. Nakaihin na ako sa salawal. Takot na takot ako. Tapos nasuko ako sa isang sulok sa kwarto. Doon na nila nakuha yung cellphone. At hindi ka pinapakain daw, ma'am, ilang araw dahil dyan? Nung sinaktan po ako, nagkulong po ako sa CR kasi po takot na takot ako. Baka ulitin po uli ako saktan. So ilang araw po kayo sa CR nagkulong at walang pagkain? 2 araw po. Ma'am Julina, Yes po.
po. Sabi niyo po, last nakipag-usap kayo, July 2019? July 3, 2020 po. 2020. Yes po. Yun yung pero before nakausap niyo siya. Apo. Nandito nakasulat malitong. Oh, no! Okay, sige. Mamaya may sasayaw dito. Nanay Emily, Opo. bago ho mag-alas 5 dyan sa oras ninyo, kayo po'y susunduin na po ng mga taga-embahada natin, taga-OWA na po. Mag-imbake na po kayo, pero wag ho kayo muhimik, wag nyo sabihin, tahimik lang kayo dyan. Ngayon po, nag-ready na po yung mga taga-OWA para kayo po i-rescue. Okay, ma'am? Natatakot po ako eh. Hindi, ma'am. From time to time, tatawagan po namin kayo, maging yung OWA, i-monitor po yung sitwasyon. Sir, may sabihin po ako. Sige po, ma'am. Sige po. Kasi po, bago nila makuha yung cellphone nga, galit na sila sa akin. Tapos nung nakuha nila sa akin, meron kasi akong picture nilang mag-asawa at saka yung saka yung nanay. Okay. Sabi ko po, bakit kami picture, sabi. Sabi ko po sa pulis, pinapulis po kasi ako. Tingnan mo na, may pulis? Bakit pinapulis mo sila? Hindi po, ganito po yun. Nung nakita na yung cellphone, pinabuksan yung yung May dumating na pulis. hindi po, dinala po ako sa pulis. Dinala ka sa police station. Ikaw pa nga yung Opo. nabugbog. Ba't di ka nagsumbong sa pulis? Ang kasalanan ko daw po, yung may picture daw po ako, sabi ko naman sa pulis, yung picture niyong yan, picture ng mga amo ko, picture ko yan dahil sa akin lang po yan, remembrance ko para pag-uwi ko sana sa pamilya ko, sasabihin ko na yan ang naging mga amo ko doon, mga babae, sabi ko sana. Okay. Ano sabi ng pulis? Bawal daw yun. Sabi ko, hindi ko po alam. So dahil doon, ano pong sabi ng mga pulis? Meron kang kaso? Ang sabi nila, kung mauulit ko pa daw yun, Okay. iniwan daw yung Sige po. cellphone. Delete nyo lang po. Huwag nyo na ulitin. Kung bawal talaga sa kanila na may picture yung amo sa cellphone ng kanilang DH. Okay? Sige po. Anyway, tulad sinabi kanina, by 5 o'clock, may darating po dyan mga taga-OWA. Okay, ma'am? Opo. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Sige po. Ma'am Jolina, Yes po. mamaya po, marirescue ng nanay nyo. At kapag nasa Salamat embahada po. na po siya, tatawagan namin kayo para makapag-usap kayo. Salamat po. Sige po, thank you. Salamat po. MJ, anong comments? Grabe, Idol Rafi, talagang ang sakit, kumikirot yung dibdib ng mga kapwa nating netizens sa nangyari kay Nanay Emily. At sabi nga ni Justin Sena, sinampal na at di pa pinakain. Baka tumagal, baka mapatay pa siya ng amo, kawawa talaga. Ipakulong dapat ang amo niya and ipasara ang agency. Nananawagan na pala sa agency, di tinutulungan, dapat ipasara na yan. At talaga nakikita natin dito, Idol Rafi, sobrang dami nang mga nagko-comment sa atin, talagang nagagalit yung mga tao sa agency. Gaya na lang ni Yamzi Areza, sana matulungan din ang kanyang agency para makauwi na siya kasi sobra na ang pagmamalupit sa kanya at sana nag-background check muna ang agency sa employer bago magbigay ng employee para ligtas din ang mga employee at maparusahan ang dapat mga maparusahan. So, ganyan yung mga nakikita nating mga komento dito, Idol, no? Na talagang galit na galit nga sila at talaga naman tuloy-tuloy yung sinasabi nila na sana nga daw ipisara yung agency. At sir, at sabi nga nila si Anjon Seda, sabi niya, sir, nakakaiyak naman talaga, Sir Rafi Tulfo. Ang dami sa mga netizens natin napaluha dahil sa reklamo na ito. So, yan yung mga nakikita natin dito. Balik muna sa iyo dyan, Idol. MJ, kasi si Odette, walang camera doon. Si Odette ang nagka-problema rito sa date. Baka pwedeng pakisalaw si Odette. Odette, may utang ka! Salamat, MJ.